Kung minsan mga anak, maraming katanungan sa atin, alam ko, lalo na si Apple, na iniisip niya, Panginoon, bakit nangyari ito? Kung minsan, bakit sa amin? Hindi ka ba naaawa sa amin? Maraming mga katanungan ganon. Pababayaan mo ba kami? So, lalo na sa inyo, mga young mother, palagi kayong nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, ano ang kinabukasan namin? Ano ang magiging kinabukasan ng aming mga anak? So, magiging maganda ba ang hinaharap namin? O ano ba? Pero alam niyo mga anak, ang ating Panginoon, isa lang ang hinahangad niya sa atin, ang tayo ay mapabuti. Tayo ay mapabuti. Napakinggan natin basahin nga natin sa Bible mo. May Bible ka? Basa na. Sige. At basahin natin Maganda yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Maganda yung kaisipan ng ating Panginoon sa atin. Ito yung tutunghayan natin. 115 verse 14 ng Psalms. Ano po? 115 ng Psalms verse 14. Ng Psalms. Lampas ka na. Psalms 115. Esra, nalampasan mo na, Mac. English yan? Hindi po. Tagalog. Ay, mga awit. Kala ko yung dati mong... Awit po. Oo. Ay, Tagalog nga pala yung mga awit. 115 verse 14. 115. 115 Punta na sila sa amin. verse 14. Kagawad namin na lumaban doon daming kagawad sa Okay, Mama. Ano sabi niya? Pararamihin kayo ni Jehovah, kayo at ng mga anak niyo. Kita mo, ulitin mo nga. Pararamihin kayo ni Jehovah, kayo at ng mga anak niyo. Ibig sabihin, sa ibang version, pauunlarin kayo ng Panginoon, kayo at ng inyong mga anak. Tingnan natin, pakinggan natin ang wish ng isang nagmamahal sa atin. 3 John, doon sa dulo, chapter 1, verse 2. Tingnan natin, ito yung mga masasayang kaisipan sa atin ng ating Panginoon. 3 John. Tagalog. Sa ikatlong Juan. Di ba ito? Juan. Yeah. Ano? Ikalawa. Ay, kalawa sa ikatlong Juan. Chapter 1 sa verse 2. Ay, doon din lang anak, lampas na. Okay. Verse 2. Verse 2. Mahal kong kapatid, dinadalangin ko na magkaroon ka ng mabuting kalusugan at patuloy kang maging sagana sa lahat ng bagay, gaya ng kalagayan mo ngayon. Okay, sabi niya, mahal kong kapatid. Pinapanalangin nga niya. Sa Bible, maraming nagmamahal sa atin. Lahat ng writers yan, minamahal nila tayo. Lalo yung pagpapatunay ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus. Tingnan natin ang pinasulat kay Pablo na kaisipan ng ating Panginoon, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Lampas na po. Dito lang 2 Corinthians. Malapit na. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Verse 9. Okay. Dahil alam nyo
Dahil alam niyo ang walang kapantay na kabaitan ng ating Panginoong Hesus Kristo Mhm. na bagaman mayaman siya, Mhm. maging mahirap siya, alang-alang sa inyo, para yumaman kayo sa pamamagitan ng kahirapan niya. Kita mo ano? Sabi niya, tayo daw, hindi ko mamemorya yan, Apple, kasi good news yan, ano? So, sabi na, ang ating Panginoong Hesus, bagaman mayaman siya, naging mahirap siya. Alang-alang sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, magsiyaman tayo. No, maging mayaman tayo. Now, ito ngayon. Nila, Sister! push up tayo. Ito si Sister Nelia. Magatoy! Magatoy pa lang. Push up. Bigyan mo ng isa apple. Iuwi na lang namin sa ading mo ah. Ayoko po. Anak ko nagbayag, brother. Agmerinda ka pa eh. Anak ko yung brother kaya gapura. Ay, nag-aapura daw apple. Ano? Ito na lang, kunin mo to. Sister. Ito na lang po, ito na lang po. Sister, ito. Na? Alam natin eh. Brother, mirinda mo lang ta. Alam mo na eh. Kani, mirinda mo lang. Ito na lang po, wala. Nga po, duwa o na duwa. Hindi pa gusto ang kayo malangin. Sige po, Kalpos na. hindi po ko nag-sub. Okay. So, ito ngayon ano. Kung isipin natin, upang tayo daw ay yumaman. Ngayon, paano tayo yayaman? Hintayin natin si Apple at ipapakita ko sa inyo kung paano tayo yayaman. Ano? At ano ba ang magiging kapital natin? So, titingnan natin ano. Ano ang kapital ko? Maaaring sabihin mo, Rosalinda, anong kapital ko para yumaman ako? Pero antayin natin si Apple. At makikita ako ng mga humahanap sa akin. Mhm. Nasa akin ang kayamanan at kaluwalhatian, Mhm. kayamanang nagtatagal at katuwiran. Mhm. Ang bunga ko ay mas mabuti kaysa sa ginto, Mhm. kahit sa dalisay na ginto. Mhm. Ang naibibigay ko ay mas mabuti kaysa sa pinakamagandang klase ng pilak. Wow. Lumalakad ako sa landas ng katuwiran, sa gitna ng mga daan ng katarungan. Mhm. Binibigyan ko ng malaking mana ang mga nagmamahal sa akin, at pinupuno ko ang mga timbakan nila. Wow, ano sabi niya na? Gaano kalaki ang ibinibigay niyang mana? Basahin mo nga yung 21 uli, Apple. Pakinggan mo, Rosalinda. Binibigyan ko ng malaking mana ang mga nagmamahal sa akin, at pinupuno ko ang mga imbakan nila. Ayun, ano, binibigyan daw niya tayo ng malaking mana, no? At pinupuno daw niya yung ating imbakan ano ng kayamanan o lalagyan ano. Ito mga anak ano. Hindi natin kailangan mga anak ang kapital ano na pera, hindi natin kailangan ano. Dahil ang pera man, ginto man at lahat ng mga bagay sa Panginoon 'yan. Ang kapital natin mga anak ano, yung verse 17 ulitin mo Apol. Tatandaan niyo Mahal ko ang mga nagmamahal sa akin, Wow. at nakikita ako ng mga kumahanap. Mahal ko ang nagmamahal sa akin, no? And then i-jump mo sa 21. Binibigyan ko ng malalaking mana ang mga nagmamahal sa akin, Wow. at pinupuno ko ang mga imbakan nila. So ang kapital natin mga anak, pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, ang kapital natin. Ngayon, pag tayo'y umiibig sa Kanya, no, minamahal natin siya, iniisip din niya na gusto niyang iparamdam sa atin talaga yung Kanyang pagmamahal sa lahat ng mga bagay na gusto nating makamtan, ano? And then pangunahin dito yung ating health, ano? Titingnan natin, no? Ang kalusugan mga anak, ito yung, ang sabi niya, health is wealth. Ito ang pinaka pangunahing kayamanan ng isang tao. Kasi kung healthy tayo, nasa atin na yung kaligayahan, kasiyahan, contentment, ano, at ano pa ba, na
ang mga ito, at nandyan din ang pag-ibig, hindi mabibili ito ng salapi. Hindi, no? Pero, dito naman, hindi niya pababayaan yung iba. Kaya nga, bibigyan ko sila ng mana. No? Bibigyan daw niya tayo ng mana na hindi nga kayang dalhin ng ating lalagyan eh. Kaya nga, kung mahalin natin ang Panginoon, mga anak, tulad nitong business mo, Apol, alam mo ito. Sa susunod, ipapakita ko yung isang negosyante, no? Kung ano ang kapital niya, ano? At kung paano siya nag-progress sa mga bagay na gusto niyang tanggapin, gusto niyang kunin, ano? Sa pamagitan ng kanyang pag-ibig sa Panginoon. Kaya mga anak, ibigin nyo ang ating Panginoon. Ito yung huling text natin, ano? 1 Timothy chapter 1 verse 14. Sa dulo, anak. Up lang ba? Siguro. First po. 1 Timothy chapter 1 verse 14. Chapter 1. 14. Oo. Mali. Timothy. At nag-uumapaw ang walang kapantay na kabaitan. Kabaitan na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon. At tagumpay din ako na pananampalataya at pag-ibig mula kay Kristo Jesus. Parang na iba yata. May Bible kang iba? English. Tingnan nga natin, anak, yung English. Kasi ito, maraming nabago kasi sa Good News eh. Tingnan nga natin, Apol. Chapter 1 verse 14. At nag-uumapaw ang walang kapantay na kabaitan na tingnan ipinakita natin. sa atin. Tingnan natin dito. No. Ay, English ito, no? Naiiba po. Hanapin mo nga, Apol, yung 1 Timothy chapter 1 verse 14. Palaging yung English ang aking takbuhan pag nagkakaroon ng Minkan, alam mo ata cellphone mo. Nawala. Hindi na laro. Ibay pala ito. Alam mo. And the grace of our God was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. okay, ang sabi niya, at totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, no, sa pag-ibig. Ano na, ituloy mo nga yung huling bahagi, na? Exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Ayun, sa pananampalataya at pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesus, totoong sumagana, umaapaw ang biyaya ng ating Panginoong Diyos sa pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito yung kapital natin, Apol. Ito yung kapital, Rosalinda, no? Pag-ibig, pananampalataya sa Kanya. Tulad nung una nating nabasa sa Proverbs, ano? Minamahal niya ang nagmamahal sa Kanya. Binibigyan niya ng mana, pinupuno niya yung kanilang ingatang yaman. Ano? So dito, mga anak, ipagpapatuloy natin ang pag-aaralan nito, no? Sa susunod na punta namin, ano?